Millionaire Instant Bride, Part 12. We're sharing the bed from now on. Sambit niya sa akin bago siya lumingon at tiningnan ako sa aking mga mata. But don't worry. This bed is big enough to give us enough space to distance ourselves. Dagdag niya bago tumalikod. Just don't think of hugging me on my sleep or I'll kick you out of the bed. Napatas naman ang kilay ko sa sinabi niya. Don't worry, sir. Wala akong balak na gawin yun sa'yo. And please, do the same. Huwag mo rin akong yayakapin sa pagtulog mo. Balik ko sa kanya nang sinabi niya. Aba, anong akala niya sa akin? Hayok na hayok sa kanya? Oo, gwapo siya. Walang duda ron. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kapag gwapong isang tao, ay lahat magkakagusto na rito, no? Natatabunan ng masamang ugali niyang kagupuhan niya sa totoo lang. Mas nag-aalala pa ako na yakapin mo ko kaysa ako ang yumakap sa'yo. Mabilis niyang sagot bago umiling. Why would I even hug you? I would like to say the same, Mr. Muller. Bakit naman kita yayakapin? Palaban kong sagot. Natigil lang kami nang kumatok sina Ate Lala at Becky para ipasok ang mga gamit ko. Nang mailapag nila ang mga gamit sa minisala ay umalis na sila. Nang tingnan ko ang mga kahon ay naalala kong may kailangan pa pala akong sabihin kay Mr. Muller. Agad kong nalapitan ang mga kahon tsaka siya hinarap. Mr. Muller, kasali rin ba ito sa plano? Tanong ko sa kanya sabay pakita ng mga underwear. Kitang-kita ko kung paano manlaki ang mga mata niya bago siya napatingin sa akin. What the hell are those? Napataas ang kilay ko sa naging reaksyon niya. Dapat akong magtanong sa'yo niyan. Ano ang mga to? I don't know. Mabilis siyang sagot. You don't know? Ikaw nga ang bumili ng mga to At pinandilatan ko siya ng mga mata. Ito ang mga dinaanan namin ni Logan. Mabuti na lang talaga't hindi ko to binuksan sa kotse kanina. Dahil kung nagkataon, napahiya pa ako sa kaibigan mo. Mahabang litanya ko. Hindi siya agad nakasagot. Nasapo na lamang niya ang ulo at bumuga ng hangin. Alright, it's my fault. I didn't my request. I only told the shop to wrap me anything new in preparation for our honeymoon. Pag-amin niya at buga ng hangin. You better put those away. Itapon mo. Sagot ko at napatingin sa mga yun. Not now, but soon. Saan din po kasi sir mahal pa naman. Pagrarason ko. Sayang naman kasi talaga. Kung para sa kanya ay walang halagang mga gamit na yun, pues sa akin hindi. Hindi pa ako nagkakaroon ng mamahaling gamit sa buhay ko, no? Kaya kahit na medyo hindi bagay sa akin, ay gagamitin ko pa rin. Are you sure? Those underwear are meant to be worn during sex. Walang emosyon niyang sambit habang nakatingin sa akin. Po? Hindi ko napigilan ang mabilis na pagragasa ng dugo sa aking mukha. Bigla akong nag-init at napayuko na lang sa hiya. Ganun po ba? Sige, mas mabuti nga itapon na lang natin. Do whatever you want. Anya bago may kinuha sa drawer na nasa ilalim ng mesa na katabi lang ng kama. Here, may tinapat siya sa aking isang makapal na papel. This is a copy of our love story. Make sure to memorize every single detail at ang hindi tayo mabuko ni Lolo in case he asks you about how we met. Dagdag niya bago inihagi sa akin ang papel na mabilis ko namang nasalo. Napatingin na lang ako kay Mr. Muller at hindi napigilang mapabilib sa kahandaan niya. Siya na talaga. Mukhang pinag-isipan niya talaga lahat-lahat para magtagumpay ang plano niya. Read that now. Anya bago nagsimulang magayos. I have to go back to the office. Kung dumating man si Lolo, magkunwari kang tulog. Never answer his call. Kahit katukoy ka niya ay huwag kang sumagot unless you memorize everything or kung makauwi na ako. Bilin niya bago mabilis sa tinungo ang pinto. Understood? Tanging tangulang ang naisagot ko sa kanya. Pagkatapos ay agad naman na siya ang lumabas. Sa dami ng mga bagay na nalaman ko at kailangan kong gawin sa araw na to, isa lang ang hindi mayaalis sa isip ko. At iyon, ang unang beses na may makakatabi akong lalaki sa kama. Hindi ko mapigilang kabahan, lalo na't nasanay akong may akap sa pagtulog. Magkatabi kasi kami ng bunso kong kapatid at niyayakap ko yun sa tuwing matutulog kami. Siguro, mangyayaring mayayakap ko talaga si Mr. Muller.
Wala akong ibang ginawa buong maghapon kundi ang basahin ng script na binigay sa akin ni Mr. Muller. Manghang-mangha ako sa kung sino man ang gumawa ng script dahil kapani-paniwala to. Lalo na kung paano kami nagkakilala. I used to be secretary, but he told me to stop working as soon as we got engaged after a year of being in a relationship with him. Basa kong muli sa nakusulat. He told me to just focus on our relationship and ready myself to become his wife. Napailing na lang ako dahil ang sweet nagdating ng nakasulat doon. Ilang beses kong inulit-ulit ang lahat ng mga nakasulat sa script hanggang sa ma-memorize ko lahat ng laman doon. Bilib na bilib pa ako sa sarili ko dahil nakaya kong imemorya ang lahat ng yun. Habang nagbabasa ay nakarinig ako ng 3 katok sa pinto. Kaya mabilis akong bumangon para tignan kung sino yun. Pagkabukas ko ay halos lumuwa ang mata ko sa gulat nang makita ko ang lolo ni Mr. Muller. Lolo? Nautal ko ang bulalas. Napanunok pa ako ng laway upang kontrolin ko ang pagragasa ng kaba sa sistema ko. Pilit akong ngumiti sa kanya. Uriel told me na dito raw po kayo titira for the meantime. Ngumiti siya sa akin at tumango. Yes, I want to see how my grandson treats you. Mabilis niyang sagot. I'm concerned since I don't remember him having any girlfriends before. Dagdag pa niya kaya mas lalo pa akong kinabahan. Tapos malalaman ko na lang na ikakasal na siya. Napamura na lang ako sa isipan ko. Napahigpit ang kapit ko sa laylay ng damit ko dahil sa labis-labis na pagpapanik na nararamdaman ko. Gusto ko na lang tumakbo para iwasan ang lolo niya. Pero alam ko naman na hindi yun maaari. Actually, hindi po talaga kami nagkasundo agad at first. Sagot ko. Bahala na kung anong masabi ko. Kailangan ko lang itong malusutan. Sasabihan ko na lang si Mr. Muller mamaya. Hindi talaga siya marunong tumrato ng babae ng maayos. Kaya hindi ko talaga inaasahan na mahuhulog ako sa kanya. I knew it. Anya at tumawa pa. That boy is really lucky to have met you. Christine. Dagdag nito bago lumambot ang ekspresyon sabay abot sa isang kamay ko. I know he's not perfect. Na may mga pagkakataon na hindi mo maintindihan ang ugali niya. But he's a good guy. Habaan mo lang talaga ang pasensya mo. Saglit akong napatingin sa kanya. Hindi ko inaasang maririnig ko yon sa kanya lalo pat sinabi sa akin ni Mr. Muller na kailangan kong mag-ingat kapag kausap ko ang lolo niya. Susubukan ko pong habaan ang pasensya ko at iintindihin ang apo niyo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hinawakan ko rin ang kamay niya at marahang pinisil pagkatapos ay humugot ako ng malalim na hininga dahil tingin ko ito ang tamang pagkakataon para sabihan siyang pwede siyang bumalik sa Europa. Aalagaan ko po ang apo niyo at mamahalin ng lubos. Makakaasa po kayo roon, kaya huwag po kayong mag-alala sa kanya. That's reassuring. Anya bago binawi ang kamay niya. Napanatag na kahit papaano ang loob ko ngayong sinabi mo yan sa akin. Napangiti ako sa narinig. Pangako ko po. Kaya pwede niyo na pong gawin ang kahit na anong gusto niyo. Pwede na kayong mag-travel around the world nang hindi inaalala ang apo niyo. Dahil ako na po ang bahala sa kanya. I plan to do that. Anya at tumangu-tangu pa. Sisilay na sana ang ngiting tagumpay sa mga labi ko pero may pahabol pa siya. But I will stay here a little bit more to get to know you. Napamura na lang ako sa isipan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Hilaw akong napangiti sa kanya. That would be nice, Lolo. Gusto rin kitang makilala pa ng lubos. Sabi ko na lang bago na pasigaw sa isipan ko dahil sigurado kong magagalit sa akin si Mr. Muller mamaya sa oras na malaman niya to. Kasalukuyan kong tinutulungan si Lolo Henry sa paghahanda ng matutulugan niya. Umayaw kasi siya sa mga kasambahay nang magpresenta ang mga to na sila ang maghahanda ng kwartong tutulugan niya. Mukhang maalam ka rin sa mga gawaing bahay, Christine. Komento niya habang inalalatag ko ang comforter sa kama. Ngumiti lang ako sa kanya at marahang tumango. Natuto lang po. Sagot ko sa kanya. Ayan, tapos na po. Maraming salamat, Iha. Nakangiti niyang tugon bago nagunat ng katawan. It's almost time for Uriel to come home. Let's go and wait for him at the living room. Alok niya bago na unang lumabas ng kwarto. Sumunod na lang din ako sa kanya
dahil wala rin naman akong magagawa. Alam nga naman sabihin kong sa kwarto lang ako. Eh di, laking pagtataka niya kung bakit ayokong salubungin ang asawa ko, di ba? Pagkababa namin sa sala, ay nanood na lang muna kami ng TV habang hinihintay si Mr. Muller. Ilang anak ba ang plano niyo ng apo ko, iha? Bigla niyang tanong nang lumabas ang commercial ng isang brand ng gatas. Po? Bulalas ko at hindi napigilang mamula. Hindi pa po namin napag-uusapan ni Uriel ang tungkol dyan eh. Sagot ko na lang at mahirang napamura sa hangin. Nakagat ko pa ang labi ko bago na ikuyom ang mga kamay ko. Nasaan ka na ba kasi Mr. Muller? Baka madulas na ako rito. You should talk about that. Anya bago ko tiningnan at nilitian. Kung ako ang tatanungin mo, I would suggest you create a family of 15. Dagdag pa niya kaya tuloy ang akong napadilat sa gulat. 15? Napabilang pa ako bago mabilis na napailing. Hindi ko po yata kayang mag-anak ng 12 times, Lolo. Kung baboy lang sana ako ay kaya ko yan ng isang buntisan lang. Hirit ko na labis niyang ikinatawa. That's just a suggestion, anya at nailing habang nakangisi. But it would really be better if you have more than 2 kids. Uriel grew up alone, so I don't want your child to experience the same thing he did. I'm sure he must have been lonely. Dagdag niya bago nawala ang ngiti. Kahit paibigay ko sa kanya ang lahat, alam kong malungkot pa rin siya habang lumalaki, dahil mag-isa lamang siya. Kamunti ko nang naitanong ang tungkol sa mamagulang ni Mr. Muller. Mabuti na lang talaga at napigilan ko dahil kung hindi, ay nabuking na kami. Wala kasi sa script ang tungkol sa mamagulang niya. Pero sigurado kung lumaki siya na malayo sa piling ng mga magulang niya dahil hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa mga to. Pag-uusapan po namin ang tungkol dyan. Sagot ko na lang kay Lolo Henry nang mapansin kong nakatingin siya sa akin. Marahil ay naghihintay ng sagot. What are you two talking about? Kapo kami napalingon sa may pintuan nang marinig namin ang boses ni Mr. Muller. Bahagyang nakakunot ang noo niya habang lumalapit sa amin. Pero unti-unti itong napalitan ng matamis ng ngiti habang palapit siya ng palapit at nakatingin lang sa akin. Tumayo ako para salubungin siya. Ngumiti ako ng matamis sa kanya na para bang totoo niya talaga ang asawa. Welcome home, honey, sambit ko. I'm home. Anya bago hinawakan ang bewang ko, sabay hila sa akin palapit sa kanya. At naligas na lang ako nang halikan niya ako sa labi. Dilat na dilat ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun, pero hindi ko na lang pinahalata na nabigla ako dahil baka mapansin pa yon ni Lolo Henry. What's for dinner? Tanong niya sa akin. She didn't prepare the meal, iho. Christine helped me to prepare my room. Sabat ni Lolo Henry bago ito tumayo at inilahad ang kamay sa tapat ni Mr. Muller. Mabilis naman itong inabot ng lalaki at nagmano. Shall we eat dinner? Anya bago ko tiningnan. Yes, mabilis kong pagsigunda. Let's eat while the food is still hot. Sabay na kaming pumunta sa dining area. Pinaghila pa ako ng upuan ni Mr. Muller at pinagsilbihan. Kung hindi ko lang talaga nakita ang tunay niyang kulay, ay iisipin kong ang swerte ko at naging asawa ko siya, kahit sa sandaling panahon lamang. Iho, how's your schedule? Naayos mo na ba? Tanong ni Lolo Henry sa lalaking nasa tabi ko. Your honeymoon will be this weekend, paalala nito. Yes, I already cleared my schedule, Lo. Kaswal na sagot nito. We're ready to go this weekend. Napangisi ang matanda bago tumingin sa akin. That would be great. I am expecting your first child when you get back, okay? Hindi ka pa ba uuwi sa Europe, Lo? Pag-iiba ni Mr. Muller sa usapan. You still have business there. Iho, I'll already assign someone to take care of everything there. Sagot nito. Isa pa, mas importante na makasama kita at ang sawa mo, lalo na't konti na lang ang natitirang panahon ko sa mundong to. Kaya kung maaari, bigyan niyo na ako ng apo sa tuhod bago pa man ako mawala. Lolo, pagsaway ni Mr. Muller. Bad weeds don't die easily. Dagdag niya bago bumaling sa akin. Don't let it get into you, honey. Huwag kang ma-pressure kay Lolo, okay?
Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako masanay sa sweet at malambing na tono ng pananalita ni Mr. Muller. Para bang ibang tao ang kausap ko. Ang awkward. Alam kong ayaw mong nandito ako iho sa Pilipinas. Biglang sabi ni Lolo Henry, kaya napatingin ako sa kanya. So, if you really want to push me back to Europe, then give me a great-grandchild. Ngumisi ito bago kami tinapunan ng tingin sa isa't isa. In short, aalis lamang ako kapag buntis na si Christine. Napawang ang bibig ko bago ko napatingin kay Mr. Muller. At magsasalita na sana ako nang unahan niya ako. Okay, Lo. We will do our best na bigyan ka ng apo sa tuhod. Nanlaki na lang ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Dahil hindi ko mapigilang mapaisip kung makakaya ba niyang ipeke ang pagbubuntis ko, lalo na't kasama namin sa bahay ang lolo niya. Or wait, natigilan ako at muling napatingin sa kanya nang may maisip akong isang posibilidad. Hindi naman siguro namin gagawin yun. Hindi naman niya siguro ako bubuntisin ang totohanan, diba?